In the Bible we read of a beautiful prayer, a prayer, fervent prayer sent to heaven above. It was prayed by a heart that was laden with care, and it was filled with such wonderful love. When he was praying, Jesus was praying there in Gethsemane. Said loving Father, if you will, let this cup pass from me. No, he was thinking, grief, death would bring to his own. Deep was his sorrow, when he was praying alone. You can catch the sad tone of his voice as he said, Thy will, blessed will, not my own, must be done. As a lamb to the slaughter, he soon must be led to die as the crucified one. When he was praying, Jesus was praying there in Gethsemane. Said loving Father, if you will, let this cup pass from me. No, he was thinking, grief, death would bring to his own. Deep was his sorrow, when he was praying alone. As he prayed there alone in such deep agony, it was a most beautiful prayer. Just to think his great heart was all broken for me, that he my great sorrow must share. When he was praying, Jesus was praying there in Gethsemane. Said loving Father, if you will, let this cup pass from me. No, he was thinking, grief, death would bring to his own. Deep was his sorrow, when he was praying alone. Binabati ko kayong lahat ng magandang araw, mga minamahal na mga kapatid. Pero bago tayo magsimula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayo muna ay magbigay ng pasasalamat at tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, pinasasalamatan ka namin sa patuloy na buhay at kalakasan na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat o Diyos sa hiram na buhay na patuloy na ginagamit namin sa araw-araw na aming pakikisalamuha at pakikipamuhay sa aming kinalalagyang bayan, kinalalagyang lugar. Tulungan mo po kami na magpatuloy na maging witness para sa iyong salita. Tulungan mo rin kami na hindi lamang sa pagsasalita kami marunong magpahayag ng katotohanan ng buhay, kundi sa pamagitan din ng aming pagsasalitang kalakip ng may gawa at pagmamahal. Ingatan mo kami sa aming pagpapatuloy at tulungan mong madama namin na ikaw, Panginoon, ang nasa aming kalagitnaan. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, aming mga isipan sa pagtanggap ng mga salita magmumula sa iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Kung napapansin natin, mga minamahal na kapatid, ang lahat ng tao ngayon ay nagrereklamo. Sabihin nila, ni-lockdown ninyo kami paano kami
makakakain nito? Paano kami makakapaghanap buhay? Paano kami makakabili ng aming mga pangangailangan? No? Puro reklamo ang mga tao. At kung papansinin ninyo, yung kanilang mga reklamo, ang sentro nito ay doon sa pagkain. No? Paano sila mabubuhay? Paano sila makakabili ng pagkain? Yung mga ganyan ang mga reklamo ng tao. Kung ayaw ninyo kaming palabasin, kung ayaw ninyo kaming maghanap buhay, paano pa mabubuhay ang aming pamilya? Ganun ang mga reklamo. Pero alam nyo sa Lucas, sa aklat ng Lucas, Kapitulo 4, versikulo 4, ang sabi ng Ebanghelyo ni Lucas ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kung hindi sa salita ng Diyos. Napakaganda nito, no? Pero kung yan ang sasabihin mo sa mga nagrereklamo na sinasabi nilang hindi nga kami mamamatay sa COVID, pero mamamatay naman kami sa gutom, mga ganyan no? Pag sinabi mo ngayon na hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos, mas malamang na hindi nila ito tanggapin. No? Totoong ang mga tao, ang sentro ng isipan ng tao ay yung kung paano sila mabubuhay ng masaya, payapa, yung meron sila nung lahat ng kanilang pangangailangan. Pero kasi ang buhay natin hindi ganun Ang buhay ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, hindi dun kasi nakasentro yung isipan, kundi sisentro mo yung isipan na maglingkod ka at hindi ka pababayaan ng Diyos kasi pangako niya yun Wala pa akong nakita sa buhay ng Kristyanismo na talagang yung mga naglilingkod nagutom. Yun ang totoo. No? Bagaman maaaring hindi kasing sagana ng inaasahan mong darating sa iyo na pagkain, pero bibigyan ka ng Diyos ng pagkain. Pero paano ba kayo nagpaplano para sa inyong mga buhay ngayon? Sa kasalukuyan kasi nating sitwasyon, marami ang nagpaplano na magnegosyo na lang, lumipat ng lugar na kung saan maaring doon sila guminhawa, magawa nila yung kanilang gusto, balikan nila yung kanilang mga lupang nakatiwangwang. Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagsisibalikan sa kanilang mga hometown, sa kanilang mga probinsya. Iniiwan na nila itong lugar na matagal na tinirhan nila para magplano ulit, gumawa ulit ng inaakala nilang mas ikagiginhawa nila. Sa banal na kasulatan kasi sa Kawikaan, sinabi niya doon na ang pagpaplano ay para sa tao.
Pero ang pagpapatupad ay sa Panginoon. Kaya kailangan ang tao na nagtitiwala sa Diyos, ibigay mo muna sa Panginoon yung mga plano mo. Dahil pag hindi mo idinamay ang Panginoon sa iyong pagpaplano sa buhay, kadalasan naman nagfi-fail yan eh. Alam nyo ba yung nung lumabas yung kapa ba to? Yung magbigay ka ng 5,000 mo at after a month, yung 5,000 mo naging 30,000 na. Kumita, yun ang mga propaganda nung araw eh. Sabi ko, naalala ko nga noon si kapatid na Lucy sa Davao. Sabi niya, alam niyo po, sabi niya, ang dami-daming umasenso sa buhay dito sa amin. Yung mga dating mga standby lang yon, mga nag-i-standby lang dyan, sabi niya. Ngayon may mga tricycle na. Nagbigay lang daw sila ng tigpa 5,000, yun, nagkapera sila. Guminhawa ang kanilang mga buhay. Eh sabi ko, di maganda. Sabi ko, nag-invest ka na ba dyan sa kapa? Sabi niya, ay takot ako. Hindi rin siya nag-invest. Sabi ko, subukan mo kaya? Ayaw ko nga, sabi niya. Marami ang nag-invest doon. Pero sa ngayon, kung titingnan mo, ano nangyari doon? Walang nangyari na maganda. Maswerte yung mga nag-invest ng 5,000 kung nakakauha man sila noon ng 30,000, Pero malas naman nung nag-invest na malalaki na wala namang nakuha. Minsan, nagpaplano tayo para sumagana ang ating mga buhay. Pangit kasi yung gagamitin nating yumaman eh. Kaya, sasabihin ko na lang na sumagana at guminhawa ang ating mga buhay. Ganyan naman talaga ang gusto ng tao. Pero hindi natin alam kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan kung magpaplano tayo, ikukonsulta natin yan sa Panginoon, idadamay natin ang Panginoon. Dahil siya lang ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Sa aklat ng Jeremiah 29:11, ito, laging i-memory verse ng mga kabataan ito. At maaaring hindi lang ang mga kabataan namin dito, kundi kahit kayong mga matatanda na rin sa pananampalataya, alam natin itong bersikulo na to na sinabi ng Diyos. Sinabi niya sa English, "For I know the plans I have for you, to prosper you and not to harm you, to give you hope for the future." Alam ko kung ano ang aking, sasabi ng Diyos sa Tagalog, alam ko ang aking plano para sa inyo. Ito ay para pasaganain kayo. Bibigyan kayo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Pag-asa. Pero kagad-agad ba maibibigay sa iyo yon? Hindi. Magtiwala ka muna sa Kanya. Mabuhay ka para sa Kanya. Maganda yung sinabing live for Him. Mabuhay ka para sa Panginoon.
Naalala ko pa nga yung may katanungan ako noon eh. Sabi ko, ano ang mas gusto ninyong piliin? Yung nabubuhay ka para kumain o kumain ka para mabuhay? Kasi kung pipiliin mo yung nabubuhay ka para kumain, talagang ang focus mo lang yung andito ka sa lupa para lang kumain, magpakabusog, magpakasaya sa buhay. Pero kung kumakain ka para mabuhay, kailangan ngayon na makita sa buhay mo na iba yung buhay ng nabubuhay para kumain. Iba ang takbo ng buhay nun kesa dun sa kumakain para mabuhay. Pero kung titingnan mo, no, parang pareho lang. Pero hindi. Kasi iba yung pipiliin mo yung mabuhay ka lang para kumain. Pero kung kumakain ka para mabuhay, iba yun. Ano ba yung buhay? Dito sa buhay, naka-involve na yung pinaka-importanting kasama mo ang Panginoon. Yung living for Him. Yung living for Jesus. Yung nabubuhay ka na para kay Jesus. Nabubuhay ka para sa Panginoon na lumikha sa iyo. Napakasarap ng ganun. Minsan maraming mga tao ang nabubuhay na nakakalimutan nila na ang buhay at kung ano man ang bagay na nasa kanila ay bigay ng Diyos. Ipinahiram ng Diyos. At pinagagamit sa iyo dun sa tamang paraan. Marami ang mga tao na pagka nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng biyaya mula sa Panginoon, magpaplano sila ng para sa pamilya, pero hindi nila kasama yung pagpaplano para sa Panginoon. Nawala na yung Panginoon para sa kanila. Hindi nila naiisip doon sa kanilang plano na isama ang Panginoon na siyang lumikha sa kanila. Minsan nakakalungkot yung nakikita mo yung taong plano siya ng plano para sa kanyang kinabukasan. Ang daming mga taong kung ano na pinag-iipunan nila yung sabi nila mag-i-invest ako ng pera sa ganito. Para pagdating ng araw, sabi niya, mga ilang taon pa ang makakalipas. Kikita na yung pera ko na yun. Malaki na nun. Ilang beses din na nabibigo ang mga tao dun sa mga ganong plano. Kaya ako nasasabi yan kasi nagdaan na kami sa ganyan. Minsan may wina-warningan ka na ng Diyos. Hindi ka pa nakikinig. May nangyari sa aming pag-i-invest na ipinanalangin namin. Pinanalangin ko, sabi ko, Panginoon, sa pagpunta ko ngayon, doon, sabi ko, sa opisina, kung saan ako mag-i-invest,
doon sa kumpanyang yun. Sabi ko, kung kung magtatagumpay ito, ipakita mo sa akin na madadatnan ko doon yung presidente ng kumpanya. Ngayon, kung hindi ko po siya madadatnan, ibig sabihin, hindi na ako dapat mag-invest doon. Panalangin ko yun ilang beses habang tumatakbo yung sasakyan. Pero alam niyo bang pagdating ko doon, wala yung presidente ng kumpanya. At ang dinatnan ko lang yun doon ay yung secretary treasurer ng kumpanya. Sabi ko, ito yata yung sagot ng Panginoon na huwag na akong mag-invest. Pero sabi ko, siguro nagkataon lang. Kataon lang siguro. Kaya sabi nung secretary treasurer, ano po, mag-invest na po kayo? Sabi ko, sige, resibuhan mo na ako. Alam nyo bang pagkatapos ko lang mag-invest, pagkaraan ng isang buwan, nakakuha pa naman ako ng dividendo sa unang buwan. Pero pagkatapos nun, nagsarado yung kumpanya. Bigla-bigla nagsarado, nalaman ko na lang. Di nawala, Sabi ko, humingi kasi ako ng warning sa Panginoon pero hindi naman ako nakinig. Sabi ko. Minsan sa ating pagpaplano sa buhay, nang akala natin ay doon tayo giginhawa, doon tayo magkakaroon ng sagana na pangangailangan, na hindi na tayo maghahanap pa ng para sa ating mga anak, kundi andun na Akala natin nandoon na, nakapag-invest na tayo o nakapag-umpisa na tayo ng ating mga negosyo. Pero pagkaraan pala ng mga ilang araw o ilang buwan, nalulugi pala. Ibig sabihin nun, hindi yun ang para sa atin. Dahil ilang beses na nabigo kami sa mga ganyan. Kaya ngayon ko nare-realize nung lubusang ipinagkatiwala namin ang aming buhay sa Panginoon. Nakita namin yung magandang kinabukasan para doon. Bagaman hindi kami nabubuhay ng parehas ng buhay na masagana. Na masaganang masagana. Sapat-sapat lang na maibigay yung aming pangangailangan sa araw-araw. At ito ay dapat ng pasalamatan sa Panginoon. Kasi doon naman sa panalangin kasi natin, hindi naman yung hindi naman natin sinasabing, Panginoon, bigyan mo po ako na sobra-sobra. Kasi ang panalangin na itinuro ng Panginoong Jesus, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya ang ibibigay ng Diyos sa iyo, yung araw-araw, yung sapat para sa iyo sa araw-araw. Hindi ka pwedeng sumobra. Ngayon kung may sobra ka, ipamimigay mo sa nangangailangan. At hindi mo naman pwedeng itago. Magaganda ang pangako ng Panginoon. Kung iyo lamang papansinin at susundin, kung iyo lamang bibigyan ng pansin yung mga salita ng Diyos, makikita mo sa iyong buhay
na nagbibigay ang Panginoon ng sapat para sa iyo. Ang binibigay niya sa araw-araw para sa atin sa araw-araw ay sufisyente para sa ating pangangailangan. Sapat yun para sa ating pangangailangan. Kung naalala ninyo yung sa mga Israelita noon, nagbibigay ang Diyos ng mana o pagkain para sa mga Israelita. Pero yung iba, sumusobra ang pagkuha nila. Nagtatago pa sila, nagtatabi. Tinatabi nila yung ibang nakukuha nila. Na iniisip nila, eto ay para sa kinabukasan. Yung ganon. Pero ang nangyayari na i-spoil yung mga itinatabi nila. Ano kaya dahilan? Kasi kinulang sila ng pagtitiwala sa Panginoon na sa araw-araw ay bibigyan sila ng mana. Lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw, ibibigay niya yan sa atin. Kasi pangako niya yan eh. Kung hindi ka mag-share ng yung sobra na nasa iyo, may spoil din yan. Tumulong tayo at magbigay dun sa dumarating sa atin kung sobra. Huwag na nating itago. Ibigay natin. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, no? Igitsa mo lang yung iyong tinapay doon sa mga lugar na nangangailangan. Dahil darating ang araw, matatagpuan mo ang mga iyon. Kaya tayo, gumawa lang tayo ng mabuti. Bigyan natin ang sapat na tiwala sa Panginoon na siya ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Siya ang nagbibigay ng pag-asa para sa ating kinabukasan. Maganda ang lahat ng plano ng Panginoon para sa atin kung ipagkakatiwala natin ito. Lahat ng gagawin mo sa buhay, pagkatiwala mo ito. Mabuhay ka para sa Panginoon. Ipaglingkod mo ang iyong buhay. Ano ba ang kwenta ng buhay kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon? Ito ang pinakamagandang maibibigay natin sa Panginoon. Yung ipaglingkod natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Totoong hindi tayo mabubuhay ng sobra-sobra sa kasaganaan. Pero nagbibigay ang Diyos ng ating pangangailangan na sapat. Alam niyo sa kahirapan ng buhay, minsan nagiging pag nagkaroon tayo, nalilimutan nating magbigay, magtabi para sa Panginoon. Hindi na nga tayo nagtatabi ng para sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi pa rin tayo nagbibigay para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Bakit? Kasi kulang tayo sa tiwala sa Panginoon. Sinasabi natin na, pag ibinigay ko ito, paano pa ako bukas? Paano pag ako nawalan, makakahingi ba ako sa kanila? Yan yung mga rason. Ito bang mga taong to, kung bibigyan ko to, pag ako ba nangailangan, bibigyan din nila ako? Yun yung mga sinasabi ng kulang sa tiwala sa Panginoon.
Magplano tayo ng maganda para sa ating buhay. Pero pabayaan natin ang Diyos ang kumilos para doon sa mga plano na yun. Higit sa lahat, ibigay natin ang ating tiwala sa Panginoon na siya ang magmamanage sa ating mga buhay. Dahil sinabi naman niya, hindi ka naman niya pababayaan. Pangako na hanggang ngayon, pinanghahawakan ng mga mananampalataya at mga anak ng Diyos. Pangako na pinanghahawakan ko, pinanghahawakan ninyo. Pero manatili tayo na humawak doon sa pangako ng Panginoon. Manatili tayong magtiwala sa Kanya. Yung tiwala na makikita ng Diyos sa ating mga puso. Kasi madali ang magsalita, pero nakikita yan sa gawa. Ano? Marami ang ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Kaya yan minsan ang ikinalulungkot ko pag binabalikan ko yung panahon na maraming naglingkod sa Panginoon. Na nung malaunan, binitawan nila ang paglilingkod at nag-focus sa paghahanap buhay. Gusto ba natin na tumanda tayo sa ganong sitwasyon na hindi na natin maipaglingkod ang ating mga buhay? Habang nagtatrabaho tayo, sasabihin natin na, maglilingkod na ako sa Panginoon pagka nakatapos ang mga anak ko. Sige, pinayagan na, tinulungan ka na ng Diyos. Nakatapos na ang mga anak mo. Abay, ayaw mo pa rin maglingkod. Eh, paano ba yun? Mangangako ka na pag ako'y nagpe-pension na, maglilingkod na ako sa Panginoon kasi wala na akong ginagawa. Eh, nagpe-pension ka na, ayaw mo pa rin maglingkod. Paano kaya yun? No? Eto, may kapatid ang inang ko. Inaaralan ito ni Pastor Daniel noon. Itong uncle ko na to, may nag-iisang anak to na teacher. No? At siya ang bumubuhay sa kanya. Sabi niya, ano naman yung iglesia ninyo? Sabi niya, hindi naman guminhawa buhay nyo. Yan pa rin naman. Kinakapos pa rin naman kayo. Ganon. Sana kung andyan dyan, tama yung iglesyang pinaglilingkuran ninyo, no? Sabi niya. Di sana maginawa na buhay nyo. Hindi naman Pare-pareho lang naman tayo, sabi niya. Ayaw niyang makinig doon sa aral ng Biblia noong mga panahong yun. Pero bigla-bigla, iginupo siya ng pagkakasakit. Nung hirap na hirap siyang huminga, hinahanap niya ngayon ang Pastor Daniel. Nasaan na raw si Pastor Daniel? Tawagin niyo nga at gusto kong bautismohan niya ako. Gusto ko nang sumama sa kanilang relihiyon, sabi niya. Hanapin niyo nga. Si Pastor Daniel naman nakadestino na noon sa Maria Aurora. Nasa Aurora province na siya. At hindi mo naman basta-basta matawag yan dahil nasa destino siya doon. Kaya ibig kong sabihin dito,
At saka mo lang ba hanapin ang Panginoon pag iniisip mong babawiin na niya ang iyong buhay, ang ipinahiram niyang buhay sa iyo. Mararamdaman mo na kung babawiin na ng Panginoon. At saka ka lang ba matatakot? Bakit nung malakas ka pa? Bakit ngayong malakas ka? At meron ka pang pag-asang makapaglingkod. Meron ka pang panahong maibigay ang iyong buhay sa Kanya. Ayaw mo. Hihintayin mo bang tumanda ka at humina? Kung kailan hindi mo na maibibigay ang iyong lakas para sa Kanya. Napakabuti ng Diyos para magpatuloy tayong maglingkod. May mga nakakausap ako na sinasabing, masarap ang maglingkod sa Panginoon kung marami kang pera. Ibig sabihin, nakafocus ka lang dun sa pera. At saka ka lang pala maglilingkod kung marami kang pera. Paano na kung mananatili kang walang pera? At sapat-sapat lang ang kinikita mo para sa pamilya mo. Tuwan-tuwa ka na nabibili mo ang lahat ng gusto mo pag ikay sumusweldo. Pero pagdating ng panahon, natitigil ka sa pagtatrabaho at hindi ka makasweldo, paano ka na? Hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya minsan yung mga sinasabi ng tao, yung alibay nila, na masarap maglingkod pag may pera. At saka na ako maglilingkod kapag ako'y nagretiro na. Pero nung dumating yung panahon na yun na may pera ka, nagretiro ka na, ayaw mo namang maglingkod at iba na naman ang focus mo. Hindi ka na nag-rely doon sa plano ng Panginoon para sa iyo. Ano kaya at subukan natin na manahimik, makipag-ugnayan sa Panginoon, at sabihin natin sa Kanya na, Ama, i-guide mo po ako ngayon. Tulungan mo ako na makita ko kung anong pinakamagandang gawin ko sa buhay ko. Alalahanin natin ng lahat ng bagay na nasa sa atin ay mula sa Diyos. Mabuhay tayo para sa Kanya. At mabubuhay tayo ng masaya at payapa. Piliin natin ang maglingkod sa Panginoon. Kunin natin ang ating buong pamilya. Sama-sama tayong maglingkod. Ipaglingkod natin ang ating buhay. Pare-pareho tayong mabubuhay ng payapa at masaya. Magandang araw, mga kapatid. Tayo muna yumuko at tayo manalangin. Salamat dakilang Diyos sa iyong mga salita. Salamat sa aming buhay. Tulungan mo kaming maipaglingkod namin ito sa iyo. Tulungan mo kami na makapagdesisyon ng tama para sa aming buhay. Upang Panginoon, ang buhay na ibinigay mo sa amin ay magamit namin ito ng masaya at payapa. Ama, huwag mo kami pabayaan hanggat maaga pa. Dakilang Diyos, hanggat may panahon pa kami na baguhin ang aming mga plano sa buhay. I-guide mo na po kami upang makasunod kami sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Palakasin mo po kami kung saan kami mahina. Kailangan ka namin sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. A
charge to keep I have, a God to glorify, a never-dying soul to save, and fit it for the sky. To serve the present age, my calling to fulfill. Oh, may it all my powers engage to do my Master's will. Arm me with jealous care, as in thy sight to live. And, O thy servant, Lord, prepare a strict account to give. Help me to watch and pray, and on thyself rely. Assured if I my trust betray, I shall forever die.